ano talaga yung perfect scenario. Perfect scenario, walang kinalaman executive dyan. Yun ang sinabi So ni yung burden Amina. talaga is na kay Mang Zaldi at present. Ang ginawa lang ni Amina, sinabi lang yung rules. Na wala kami kinalaman dyan kasi nag-aano lang talaga ng BICAM ay legislative. Bakla wala kami pakialam sa normal na proseso. Ang gusto namin malaman, yung abnormal na proseso. Kung nangyari yung abnormal na proseso. Ngayon, we have someone here na si Saldico saying na nakipag-interrupt kayo. Ngayon, you know what? I will give you a very perfect defense in order to counter Saldico. Kumuha kayo ng someone within that small committee who will attest na yung mga sinabi ni Saldico na insert na yan, ay iba ang nagpa-insert. Oo, at hindi kayo. At hindi kayo. Di ba? Ngayon, kung wala kayong makuha, nakasama dun sa small committee who will testify na yung mga sinasabi ni Saldico na pina-insert ay mga congressman na nagpa-insert at hindi kayo, then Saldico's statement is probably the best version of events and closer to the truth. Hindi ba? Kasi ngayon, ang sinasabi nila yung rules. Bakla wala kami pakialam sa rules. Wala kami alam sa rules. Ano ang nangyari noong proseso? Pero attorney, nagigets ko yung yung sinasabi ni Saldico na talagang idadaan sa BICAM ni BBM yung gusto niya, hindi via NEP, para dumasa tamang proseso, kunwari. So, ganito lang, i-discuss ko yung BICAM kasi yung BICAM na yan, may issue rin ako dyan before when I was in Congress Kasi yung BICAM, dyan yung madaming kung ano-anong insertions na nangyayari. And yung BICAM kasi hindi talaga yan transparent kasi that's a very small group lang of congressmen and senators. So, yung position ko actually dyan, that defeats the power, yung representative power. Kasi yung ibang congressmen hindi na nakaka-object to it eh. Pag i-present yan balik sa plenary, wala na yan eh. Were you ever a part of appropriations committee, Attorney Neil? Member ako na APRO before, pero hindi ganyan na naging involved sa BICAM. Hindi. Oo. Okay. Ayun. So, ngayon, ang allegation ni Saldi, hindi nagpa-insert ka, 100 billion. Eto nga, meron akong listahan. So basically, ang permutation nun is, NEP, kung yung 100 billion nasa NEP, at saka nasa GAA, ibig sabihin wala tayong problema. Ibig sabihin malinis. Kung nasa NEP na. Kung nasa NEP na siya to begin with, wala yung issue kasi part yun ng presentation. Part yun ng presentation, correct. So ibig sabihin, business as usual tayo doon. Oo. So ibig sabihin, kasamang pinropose ng executive, inapprove ng legislative, nakarating ng GAA. Ang sinasabi ni Saldico, sige nga, ipagbangga nyo nga itong 100 billion worth of projects na ito from the NEP. At kung makikita nyo yan sa NEP, at kung hindi nyo yan makikita sa NEP, tingnan nyo, nandun yan sa GAA. And he provided the page number of each line item doon sa GAA. Ganon. So, ano sa tingin mo, Attorney Neil, yung yung magiging, kung ikaw ay isang normal na tao na gustong malaman ng katotohanan, ano ang dapat gawin para malaman natin kung nagsasabi ng totoo si Saldico o hindi? I-review lang yung GAA with those pagbanggain. Ganun lang naman kasi yun, di ba? Pagbanggain lang naman lahat yan kung saan galing, kailan nangyaring insertions, lahat. Supposedly may minutes yan dapat sila kung nangyari yan dun sa yung small committee na issue. Tapos may minutes sila yan. Matitrace lang yan. Madali lang nila yung matrace actually kung gusto talaga naman nila matrace. Kung may records naman yan and all. Kaya attorney talaga hindi ko mag-get yung mga kinakanan ni Amena Pagdanganan. Basta ni Amena. Pangandaman. Ano yung sinabi ba niya? Hindi ko na rin kasi na-monitor lahat I'll be honest. Ang sabi, actually medyo lame yung sinasabi ni Sec Amina. Kasi sinasabi niya na, no, itong 100 billion na to, dumaan to sa BICAM. So yung BICAM is purely a legislative process. Hindi kami ang nag-insert niyan. Hindi sa amin galing yan. So yun yung sinasabi niya na, tapos na yung trabaho namin upon submission ng president's budget. So yung kung ano yung ideal, yun yung sinasabi niya. Ang sinasabi nga ni Saldico, mga bakla, binigyan niyo ako ng listahan na pang 100 billion na i-insert dito during the BICAM. So it's gonna take more than that explaining to the people kung ano yung process. Kasi
ayun all you need to do is to reconcile di ba? Nasa NEP ba yan? Nasa GAA ba yan? Kung wala yan sa NEP at nasa GAA, o di in-insert yan. Kung in-insert yan, sinong nag-insert? Di ba? Yung nag-insert lang talaga niyan, may semblance of correction na tama yung sinabi nila Secretary Pangandaman, considering na hindi naman sila yung magpo-process ng insertion kasi legislative function ngayon, di ba? So yung magpo-process ng insertion, dapat congressman yun or senator. So which yun yung sinasabi ni Saldi na I did it because of your instruction. He did it for them. Yun, for them. Pero may tama lang yung sinabi kasi correct me if I'm wrong, yung pagkaintindi ko kasi yung sinabi ni Secretary is that hindi sila yung nag-insert, pinadaan or something. Sinasabi nila, wala kaming kinalaman dyan kasi that's a purely legislative process. Ang ginawa lang kasi ni Amina, sinabi lang niya yung rules. Yes. Yes. Ang sabi niya, yung talaga yung perfect scenario. Perfect scenario, walang kinalaman executive yan. Yun ang sinabi so yung burden Amina, talaga is na kay Kong Zaldi at present. Ang ginawa lang ni Amina, sinabi lang yung rules. Na wala kaming kinalaman dyan kasi ang nag-aano lang talaga ng BICAM ay legislative. Bakla wala kaming pakialam sa normal na proseso. Ang gusto namin malaman, yung abnormal na proseso. Kung nangyari yung abnormal na proseso, ngayon, we have someone here na si Saldico saying na nakipag-interrupt kayo. Ngayon, you know what? I will give you a very perfect defense in order to counter Saldico. Kumuha kayo ng someone within that small committee who will attest na yung mga sinabi ni Saldico na insert na lang, ay iba ang nagpa-insert. Oo, at hindi kayo. Di ba? Ngayon, kung wala kayong makuha, nakasama dun sa small committee who will testify na yung mga sinasabi ni Saldico na pina-insert ay mga congressman na nagpa-insert at hindi kayo, then Saldico's statement is probably the best version of events and closer to the truth. Hindi ba? Kasi ngayon, ang sinasabi niyo lang yung rules. Bakla wala kang pakialam sa rules. Wala kang alam sa rules. Ano ang nangyari noong proseso? Yung actual na nangyari. Kasi if Amina is just going to tell us, ito yung rules, ito yung process, rules yan, perfect yan. Hindi yan nagkakamali, rules yun Diba? Ang nagkakamali yung mga tao. Oo, saka kung yan ang rules talaga, edi dapat wala tayong issue ngayon talaga. Kung talagang sinunod niyo yung batas, yung rule na yan na sinasabi, dapat walang issue ngayon. Ng corruption. Alam mo, feeling ko, marami pang ilalabas si Saldico. Kasi kung tinawagan for videos daw. Kasi kung tinawagan siya ni Amina, meron niyang record. Kita niyo, ito ang araw na tinawagan ako ni Amina. This is before the BICAM. At ito yung number. Wait lang, sinabi ni Kong Zaldi tumawag? Yes. Yes. Tinawagan siya ni Amina. Ano yung sinabi yun? Dun sa second video niya? First video. Hindi ko na napansin yun. Tapos tinawagan siya ni Amina, tapos ito yung gusto ni BBM, tapos kinonfirm daw ni ES Bersamin, kaharap si Jojo Dizon, and then after niyang i-confirm ni ES Bersamin, tinawagan ni Saldi si Martin, yun yung sabi ni Martin na ang gusto ng hari hindi nababali. Kailangan lang kasi maglagay ng series of phone calls kasi that is kailangan lang i-play yung communications kung meron talaga. Kaso yun? That's gonna be wiretapping. Well, nasa ibang bansa naman siya, so go. Sa admissibility, pero I mean, mukhang makukulong naman si Kong Zaldi one way or another. So in reality. Pero I'm not stating he's guilty. Pero, I mean, with everything he's doing now, I'm sure papaginitan din siya ng admin So feeling ko talaga, kailangan niya i-release yung, ito, tinawagan ako ni Secretary Amina at this day. Ngayon, kailangan niya lang yung narrative na ito yung sunod-sunod na phone calls before BICAM. Ito yung phone call ni ganito, ito yung phone call ni ganito, ni ganyan. And then I think that's what that's a circumstantial evidence, no? 'Di ba na ito yung mga series. Kailangan lang niya na magpakita na nagtawagan talaga kami. Ito nga yung series of phone call. Ngayon, kung si Saldico ay bright, he should have recorded every conversation. Maloloka ako kung meron. Ako tingin ko meron. Kasi standard yan, ito nagtrabaho to si nag-government attorney nila. I'm pretty sure that, every bosses would always tell you that CYA. Diba? Cover your ass. So, tingin ko meron. It's not really first, hindi naman yun para, ilalabas mo or para dahil mga away ka or Pero just in case. Just in case, ganun. So ito na yung pero nasa government kasi, ganun talaga
So ito rin kanya mas maganda kapag yung mga maleta, kung may pictures sila nun kung saan pinadala, kaninong bahay yun, mas better yun. Oo. Well, kasi actually, yung maleta, kung may pictures sila. Actually, po pwede niyang gawin dyan. Kasi feeling ko talaga, lahat yan documented na ginagawa niya. Kasi nga, syempre, ang unang-una, kailangan mapakita niya na talagang nag-deliver. Una-una. Yes, oo. Sa uri ng trabaho ni Saldico, I think pag mag-open, kasi si Saldico is a contractor long time ago. Parang pa lang ni GMA, nagko-contractor na yan eh. So kaya ibig sabihin, yan si Saldico, well-versed yan sa percentages. Well-versed din yan doon sa proof. Ay, hindi, nag-deliver na ako. Ay, hindi, nag-ano na ako. And oftentimes, you would always need proof na nagawa mo na yung end mo. Ganon. So, ang sinasabi ko dito is, kung ano yung propensity ni Saldico na mag-ipon ng record. And I would say, the chances is very, very high. Kasi, meron siya yung parang legal and extra-legal na mga activities dahil ganyan naman talaga sa construction eh. Diba? Kahit naman si PRRD, sinasabi ni PRRD na we cannot really zero it out. It's just impossible. So, ibig sabihin, kung ano yung mga incumbent upon the contractor, may mga ledger yan, may mga may mga records yung mga yan, for sure. So ayaw mo mabaril, ayaw mo mapatay. Pero feeling ko talaga, meron yang, given the kind of mentality of Saldico. Kailan mo daw yung part 3? Tomorrow? Kasi bakit mo pipicturean yung maleta? Bakit mo pipicturean yung maleta? Nagdo-document si Bakla at meron pang date, October 24, ganyan. So, ibig sabihin, may documentation si Saldico ng mga may ingress, egress, meron yung picture ng nakarating, meron picture na nasa sasakyan, ganyan. At gusto ko lang i-remind ang taong bayan. Nung kay ERAP, ang documentation nga lang nun ledger eh. Nung payola ng web. Bata pa ako nun eh. Brown envelope. Joke lang. Di ba naalala nyo nung impeachment? Ang documentation lang ng payola. Wait lang, ito pagmayabang ko pala. Naalala nyo ba during time ng ERAP, yung sa House, may congressman na nagsisigaw ng Mr. Speaker nung nire-railroad na nila Manny Villar, yung impeachment? Walaan nyo sinong congressman yan? Ikaw. Mr. Specker. Yung nag-o-object. Yung only congressman na nag-o-object na lang. Kasi lahat nilaglag na si ERAP eh. Kilala nyo sino yan, yung congressman yan? Sino? Father mo. Hulaan nyo. Tatay mo? Yes, father ko yun. Yung time na yun. Kasi everyone abandoned ERAP na eh. So siya na lang kasi nire-railroad na nila yung articles of impeachment during that time. Pero di ba, nakita nyo sinare ko lang. Yung record, di ba yung record lang ng transaction yun kay ERAP is yung ledger nung naglilista. Tapos kinuha lang yung testimony niya na ito yung mga ledger mo. Di ba? Ito yung ledger mo. Kanino napunta? Ano pala yung name niya dun? Ano yung name niya dun? Jose something? Jose Pidal. Pero sa bank account na yan. Bank account. Kasi ngayon, hindi na sila nagba-bank account. Cold cash delivery na. Para walang ano. Ngayon, yung syempre, nung pag-bank account transfer, may record yun. Mas madaling ma-record na nag-transfer ka. Kasi nag-transfer ka, makikita. Pero pag cold cash delivery, mas matindi ang documentation ng gagawin mo. Hindi ba? Video, photo. So, hindi malala. Kaya pala may bank account yun before? Hindi ko na maalala. Hindi ko rin talaga alam eh. Meron. Equitable Bank, Jose Pidal. Oo. Okay. Ayun. Di ba parang may bank manager pa nga na parang nag-witness nung pag-firma? Equitable Bank. Yeah. Si Clarissa ng Equitable Bank. Binondo branch. Wait lang pala, question lang kasi I have to go soon eh. Pupunta ba kayo sa rally tomorrow sa INC? Yes, attorney. Anong oras kayo? Anong oras ba? Maaga ako kasi takot akong ma-traffic dahil feeling ko hindi na makakalapit doon sa So, maaga ako doon, siguro mga 9 nandun na ako. Tapos matutulog ako doon sa areang tutulugan. Pero I mean, wala kayong yung group nyo na like meeting place, ganun, walang ganun. Any kasi plano ko, may sasama-sama lang ako sa inyo para hindi ako maligaw. Yung last time naligaw ako eh. Oo, PM kita, attorney. I-message mo. Nag-message ako sa'yo, kaya nga ako sumali kasi hindi kayo nag-reply. Okay talaga ba? Pero itong personal ko yung pinang PM ko, hindi yung page kasi hindi yun maka-message eh. Okay, wait. So, para lang at least alam ko kung ano ba, saan pupunta kasi feel ko madaming tao eh. Teka lang, attorney, hanapin ko. Sige.
Pero bago ka umalis, tatanungin ko lang kasi ang sinasabi nga nila is dapat hindi si Saldico umuwi to kasi walang kwenta yung mga pinagsasabi niya kung hindi siya uuwi, ganyan. Tapos parang kailangan mga ebidensya yung mga sinasabi niya and things like that, ganyan. Mami Joey, don't forget yung gusto ni Auntie Claire na kung totoo yung sinasabi mo, ipanotaryo mo. Oo, yung mga ganun yung sinasabi niya. Yung sa uuwi, ako I would advise him not to go home. Kung ako yung lawyer ni Zaldico for security reasons. So mahirap na. Hindi natin alam ba kung ano. Yeah, sinabihan siya, di ba? Sabi niya dun sa video niya na sinabihan siya na wag kang uuwi, I will shoot you. Kaya yun. Hindi ko siya advise kung ako yung lawyer niya. Medyo mahirap pag umuwi ngayon considering the political environment. Actually, pwede siyang magpanotaryo sa ibang bansa. Kasi pwede nga actually sa embassy. Or kahit hindi pwede sa embassy. Sa local notary, tapos ipapostille niya kung may ano. Yes. So, Saldico, ipanotarize mo nang matahimik na si Auntie Claire. Pero actually, yung sa akin kasi dyan, hindi pa naman ganun ka-issue talaga yung notarization. Kasi wala pa naman any case talaga, di ba? Walang proper paperwork being filed. So, ang position ko dyan, yung ginawa lang ni Zaldico, he's just making his personal thoughts known. Statement niya lang yun, basically. Hindi pa naman yun ano talaga. Pero, feel ko, hinahanapan lang nila ng notarization angle to discredit him. Yun lang yun. Ayun. You think attorney yung kailangan gawin ni kasi yung maleta yung sa second video, 'di ba? What do you think is the value of yung mga pictures na yun? Oo. Pinapakita niya na may correlation yun sa sinabi ni Sergeant Gutesa. Kasi yun yung sinabi ni Sergeant Gutesa, 'di ba? Yung madaming maleta. Pero yung issue kasi doon sa maleta, hindi pinakita ko ano yung laman. So, malay ba natin? Correct. So, kailangan din mapakita kasi yung issue kasi doon is yung pag-deliver, di ba, nung funds, nung cash. So, una, kailangan ipakita niya muna yung laman para mas klaro. Kasi we cannot assume na pera yung laman nun. Mahirap. Lalo na pag criminal cases pinapag-usapan, considering the evidentiary requirement, mahirap magpa-convict. Tama. Ayun. Actually, sa second video nga, parang I felt na, although shocking, no? Kasi kumbaga parang kinorroborate nga niya yung statement ni Gutesa. Si Gutesa sinabi niya na nakita niya, pero yung laman ng mga maleta. Pero yung picture ni Saldico, wala naman siya sinabi doon na, wala naman siya pinakita na pera. Although, meron siyang mga notes sa ilalim. Nevertheless, I felt na at this point, siguro baka meron pa siyang i-release na whatsoever, pero at this point, I think ang pinaka-urgent at pinaka-importante sa lahat ng sinabi niya, yung 100 billion na itemized na projects. Yung trace kung NEP or insertion. Oo. Doon tayo magsimula. Kasi parang, bakit allergic kayo na i-reconcile yan? Simple reconciliation lang naman yan. Di ba? Bakit allergic? Kasi, di ba, supposedly, dapat hindi ka nga mag-guilty dyan if it's just part of the amendment process of the budget. All you need to do is to explain kung bakit kayo nakarating dun. So, hindi ko mag-gets why they spend their whole energy para hindi mapag-usapan yung reconciliation nung listahan ni Saldico. Question ba yan? Or statement yan? Statement, ikaw. Attorney. Okay. Kala gusto mo mag-react ako Ako yung ko lang siya, yung tingin ko, kaya nag-e-effort sila to fight against yung alleged insertions kasi based on everything that's happening sa mga Senate hearings, may pananaw yung public na pag insertion na pinapag-usapan may corruption agad. So in that sense, siguro they want to distance themselves from the alleged insertions kasi ngayon yung tingin ng tao pag insertion, corruption. So pangit tingnan kasi 100 billion yun eh. Ang laki nun, 'di ba, ng amount na yun. Kaya yun yung nila, yung next place. So it's rin expected na they'll do everything they can para mawala yung nila link dun sa mga allegations lahat. Attorney Neil, plausible yung 'di ba? Yung mag-veto ka ng 194 para merong paglalagyan yung 100 million. 100 billion. 100 billion, yes. Oo. Possible din mag-veto para lang may ma-veto, may accomplishment report. Masabi lang na. That's another thing. Pwede naman planted yun na ito yung veto natin yung mga ganyan. Those are all possibilities. Oo. Ano yun? Ano yun? Sorry. May tama yung sinabi ni Attorney Neil. Usually medyo hindi ako umabot sa ganyang pay grade during my time in Congress na pinaplano yung mga veto. Hindi ako umabot sa ganun.
Pero syempre, common sense would dictate na gusto mo accomplishment report eh. Diba? So, I mean kung ako nga naisip ko eh, I'm just an ordinary citizen. How much more yung iba na ang dami mong people behind you, di ba? Lakas kasi makapogi, lakas makapogi pagka meron kang Vinito. Mukha kang nag-review ng budget. Ngayon lang ba naisip talaga yan? Pwede yan planted yung mga veto, ganyan? Hindi. Diba? I mean, possible eh. Possible, no. Pero kasi parang feeling ko naman, parang talaga nilaban nila yun pagkatapos specifically para ma-veto. Hindi, parang from the start pa lang, alam mo na alam mo na may ibibito. Parang na rin ng presidente na kailangan meron akong ibibito dyan na. Yung ganon. Yung sige, ilagay na lang natin, pero bahala na wala namang problema kung nag-insert si BBM. Ang tanong kasi, bakit merong nangyaring commission at 25%? Yun yung actually bigger issue para sa akin. Yun. So yun yung kailangan sana ma-establish maayos si Zaldico, yung maleta niyang, hindi kasi niya pinakita yung laman, pinakita lang niya sobrang dami. So, basta yung ano lang talaga, yung masasabi ko lang, pag criminal cases kasi sobrang hirap talaga magpa-convict. Considering yung requirement is guilt beyond reasonable doubt. So, dapat klaro, walang yung pag nakita mo, parang malabo naman to. Pag ganun maging reaction mo na parang malabo to, malabo talaga yun, makonvict. Yung nangyari sa kaso. Yung sa mga mali-maleta, medyo, parang parang masabi lang na, ayan na totoo yung sinasabi ni Gutierrez. Pero, para magamit sa yon na parang ebidensya, parang medyo malabo talaga. Kulang pa, kailangan ipakita yung laman. Yun talaga yun. Tapos yung pagpadala niya kung sino yung nag-receive yan. So sana meron. Nag-receive. Tapos kahit pa ipakita man na ito talaga yung may video na talagang dinideliver sa ganitong lugar. Yun. Yes. Yan yung diniscuss ko sa last, I think, yung last video ko for today, yung third. So panoorin nyo na lang doon. Sa lahat ng viewers ni Miss Joy De Vibre the other day. Ano yun? Every other day. Napusa nakasaya ko ng pangalan. By the way pala, Miss Joy, question lang. Parang nakita ko yung page mo, friend mo sila Joseph Dichoso, yung mga ganun. Ay, oo. Paano mo na-meet sila Joseph? Kaklase ko yun sa law school eh. Uy! Oo nga. Early 2013. Ay, puta, nag-abot pala tayo. Nakita, parang lumabas one time yung personal mo ata yun. Tapos nagulat ako yung mutual friends. Sila Joseph Dichoso, si Tracy ba yun? Kaiko? Ano yun ka-law firm Unix? Di ba ka-law firm Unix na grad? Si Tracy, hindi, yung kuya, si B-Boy. Yung kuya, yung kuya. Ayun. Yung kabatch ko talaga, si Joseph, 2008, sabay kami nun. Na-late na 1 year. Uma-attend ka pa nung mga inuman sa Arellano ng after 2013? Hindi ako mahilig sa mga ganyan eh. Ay, boring ba yan? Anong year ba batch mo? 2008? Hindi, 2010. Nag-first year ako 2010. Pero nasa executive class kasi ako. So, yung class ko weekend lang. May classes din ako weekend pero konti lang eh. Ayun. So, saan mo na naging classmate sila Joseph? Hindi ko siya classmate. Ahead sila sa amin. Yun, kabatch ka kami ni Joseph. Oo, ayun. So, ahead kayo sa amin. Ayan. Okay. Ay, teka. Kabatch mo sila Attorney Apordo? Hindi ko na rin maalala eh. Tagal na kasi rin nun. Hindi nag-ring yung name sa akin, so hindi siguro. Basta 2008 kami freshman. Oo. Sila Joseph. Anong kung kakabatch yun eh? Pero palagi rin akong absent before. Pumapasok lang pag exams. Wow. Kaya ano din. Ikaw na ang gifted child attorney. Hindi naman. Ayun. Ayan. Anyway, naligaw lang naman ako doon. Hindi ko nga alam ba't ako napunta doon. Okay. Ayun. Sige. Anyway. Thank you. Thank you, attorney. Good evening, everybody. Bye-bye. Bye, attorney. Ito yung YouTube channel ni Attorney Abayon. Yan yung pinadala ko kanila PBBM. Yan yung diniscuss ko yung evidentiary value ng mga maleta. Kung ano yung possible na support na gawin ni Kong Zaldi. Kung gusto niya talaga fully mas mapastrengthen pa yung niya, yung position niya. Pero naniniwala ba kayo, Attorney Mami Joey Sas, na tingin ko meron pang ilalabas si Zaldico na mas talagang makakadiin? Apa daw yung video? I think so. Kulang pa eh. For me, kulang pa yung nirelease niya eh. Ang babaw ng maleta. Sa akin, ang babaw ng maleta, promise. Medyo may may direction. Pero basta pag criminal cases talaga, if we're talking about conviction in criminal cases, kulang pa yun talaga siya. Pero for political reasons,
well, yung tao na lang yung makakasabi niyan kung sapat na ba yung ganun or kulang pa. Mm-hmm. Ang ano lang nun is na-corroborate yung sinabi ni Gutesa. Hello? For public, for public opinion. Yung Mary Grace Piatos nga nila ano na sila doon, very, very, sold na sila victorious. Ito, na-corroborate na yung sinabi ni, kumbaga doon sa level ng closer to truth. Okay, yung ginawa nyo kay Inday Sara, yung mga pinaglalabas nyo about Inday kay Sara, baka sobrang layo na ng mga pinaglalabas about Bongbong Marcos. Kasi kay Inday Sara walang sinabing si Inday ay nagnenok. Ito talaga, yung kanenokan niya na naghatid ng pera kay BBM, umamin na. Ako sinabi ni Sally ko, ito totoo yung si Gutesa. Mas coherent ito, yung kay Inday Sara na Mary Grace Piatos ninyo, bakla wala siya. Hindi mo siya mapagtagpi-tagpi. Paano umabot kay Inday Sara yung pera? Mm-hmm. Di ba sinabi nyo lang, may Mary Grace Piatos. Magkano na-corrupt? Diba? At paano na-corrupt? They weren't able to really, Yung ano pa lang kasi nila doon, porket daw may questionable names, it's presumed na daw na kinupit. Yun yung sa kanila doon. Yun yung ano nila, parang in a nutshell yung nila position. Pero hindi rin siya direct pa, di ba? Hindi siya direct evidence. And again, conviction, malabo rin yun. Parang gano'n din yun sa maleta na mas okay pa yung maleta in a sense. Pero madami pang gray areas. Kung umabot talaga sa korte, madami pang pwede pukin. Pero from a political perspective, natatawa ko kasi kung sa political process, yung pag kay Bongbong, yung issue ngayon kay Bongbong, it is actually more coherent than yung ini-issue binabato nila kay Inday Sara for 3 years. Yung kay Sara for 3 years, hindi nga nila matahi ng maayos yung kanilang Mary Grace Piatos and corruption issue. Ito talaga in just 1 week, tahing-tahi na. plus yung amounts na lang na involved. Yun yung involved. The amount involved and the kupit involved. Oo, saka nakakatawa allegedly. Yung kay Inday Sara, ang hirap. Sa pantalang ito, si Saldi ko na mismo na ginawa nilang poster boy ng pagnanakaw, ang nagsasabi na, di ako yung magnanakaw, pero kasama ko kayo, intusan niyo ako. So, ano mas coherent doon? Yung kay Mary Grace Piatos o yung kay Saldi ko? Si Saldi ko also, APRO chair yan. So, APRO chair pa siya. Alam niyo ba gaano ka-powerful yung APRO chair? Sobrang powerful niya. Actually, ang nakakaloka pa dito kay Saldi ko kasi, bago pa siya magpalabas ng kanyang concert, yung una-una niyang statement, may pahiwatig na Ang sabi niya doon sa una-una niyang statement na, bakit ako lang? Kaya ko ba itong gawin ng ako lang lahat? Di ba pinirmahan niyo ang budget? Mm-hmm. Which is actually true. Paano magagawa ni Saldi ko lahat yan? Ikaw pumirma ng budget. Correct. Ayun. So anyway, Attorney Neil, nag-reply na ako dun sa message mo. Ayan, ano pala name ni tapon mo basura mo? Ni Mami Laika. Hindi ko kilala Ayan, si Mami Laika. Ayan. Okay. Sige, nice to meet all of you. Okay. Thank you, Attorney Neil. Bye-bye. Okay, message na lang tomorrow. Okay. Sorry na pagkakala kita nga, di ba? Oo, na-offend ako Oo, at nagulat din ako yan dito. Alam ko kaaway ni Joey yun Hindi ko kaaway yung siya nang away sa akin. Kanina na-offend po ako pero buti lang mabait ako kaya okay lang. Sorry. No problem. Okay lang yun. Wala namang problema dun. Hindi naman ako insecure sa ganun Ayan. Okay, bye-bye guys. Thank you. Good night. Thank you, Attorney Neil. Kita-kits tomorrow. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Anyway, so yun na nga. So, I think okay na tayo. Na-exhaust na natin yung sa first video. Sa second video, yun na nga yung nag-provide na siya ng mga maleta, nag-provide na siya ng mga percentage ng nakuha ni BBM, allegedly 25% daw, gano'n. Although I have to say nga na pagdating dun sa second video, madaming pasabog, pero it's quite difficult to
to parang comprehend how it's going to stand in the court of law. Kasi nga, hindi naman pinakita yung pera. Kumbaga, kino-corroborate niya yung sinabi ni Gutesa. Pero syempre, I'm pretty sure yung maraming mga legal minds ang magtatanong na is it the same as yung kay Gutesa? Pera ba talaga yon yung laman nun? So, kumbaga parang maraming hanging na information. Sabi ni Dennis, crush ni Joey si attorney, tama ba? Sas, getting to know na ba? Sas, tahimik na boss Joey ko, namumula, break time muna, kiligan muna. Hoy, baya kayo. Schoolmate lang kami ni attorney ni. Actually, ngayon ko lang nalaman na schoolmate pala kami. Ayun. So, mahiya kayo. At tawag dito, pamilyado po si Attorney Neil, huwag kayong ganyan. At ako po ay may jowang natutulog sa kabilang kwarto. Ayan, ipakita sa korte handa. Mami Joey, may comment lang ako dyan sa mga maleta na yan. Sana meron pang mga ebidensya si Saldi, pero mas detalyado yung kay Gutesa kasi sila mismo inutusan mag-deliver. Siya pa yung nag-utos. Wala ebidensya nun kasi siya na yung nag-utos eh. Baka nga pinicturean lang yung video or binidyohan lang yung mga maleta. Pero yung detalye ng pagkaka-deliver, tingin ko talaga magagaling kay Gutesa yon. Dapat i-corroborate ni Saldi ko na inutusan niya si Gutesa at tauhan niya talaga si Gutesa. Which is, diba? Sinabi naman ni Gutesa, marami namang nag-confirm na tauhan talaga ni Saldi ko si Gutesa. So, at least to that extent, na-corroborate na yung si Gutesa at si Saldi ko ay may relationship. They know each other. Diba? So, ibig sabihin, kahit pa paano, may poder si Gutesa na sabihin na nagde-deliver siya ng pera kay Saldico, sa Aguada, nagde-deliver siya ng pera kay Martin at saka sa Aguada. Ayun. So, play lang natin ng very, very quick tong video na pangalawa, just so wala tayong ma-miss na sinabi dun sa second na video ni Saldico. Martin Romualdez, mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Ticsay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly. Ang tawag dito, take note kasi yung unang video na, yung unang video dito na lumabas, unang maleta, yung date niya, March 11, 2025. Araw ng pag-kidnap kay PRRD. Mami Joey, sandali, i-stop na rin lang. Kung papansinin niyo, ang sabi niya, di ba, na tinawagan siya ni Amena na okay na, in-approve na ni BBM ang budget at masaya siya na lahat ng gusto niyang isiningit niya is nakapasok. So, minunong in-approve, nag-veto siya. Kasi approve na, ibig sabihin, nandun na yung during approval, may binito na siya. Pero masaya siya kasi naipasok yung mga gusto niyang ipasok. So, nagbito si BBM para makapasok yung pinapa-insert. O, ayun, malinaw na, ha? Ayan. Merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park.
Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Bakit walang details yung March 11? Walang details. Nakalagay lang cash out eh. Pero mami, parang Viber nga to. Kung Viber to, baka Viber to na parang pinadala niya kung kanino. Oo. Proof na, ayan, paparating na yung eme, ganyan. Diba? So, well, kung Viber yan, kailangan niya ilabas yung Viber. Kung kanino niya pinadala yan, di ba? After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ayun. Alam mo, na-take note ko dito, una-una ko na-take note dito sa na to. Mukhang nilupitan ni Saldi ko, mga senador. Kasi umaasa ako na investigasyon, emerald, and then na-cut na yung video. Ganon. Tapos, nag-expect siya na merong tutulong sa kanya sa Senate. So, I think at this point, kung nakaasa ka na sa mga senador, mukhang wala ka na talagang malalapitan. Oo. Diba? Oo. Ayun. You were saying something like that? Naawa rin ako sa kalagayan niya, promise. Ano na to, yung parang, dead man walking na. Ano mo yun? Mapapatay na to. Mapapatay na to. Pero ginusto mo yan kasi yan ang kapag naglaro ka ng apoy, mapapasok ka. Kaya talaga nananawagan ako sa mga humihibol ng puwet sa mga Marcos. Bahala kayo. Baka mamaya ganyan din yung kalabasan nyo. Ayun. Teka lang ha. Sorry. Ayun. Anyway, pagdating naman usapan natin. Sige. Teka lang, tapusin ko lang ito, Mami Like, ang tong video na to, yung some comments that I want to dito sa video na to. Kasi hindi ako sold na doon sa idea na parang ano ang tawag dito, yung ina-absolve niya si Martin, ganyan. I don't think ina-absolve niya si Martin kasi yung kinukwento lang niya is parang kung ano yung structure nila. So inevitably, parang ang sinasabi niya is inuutusan siya, vini-verify niya kay Martin, pero si Martin sasabihin, ganito yan, ganyan. So, insofar as siya si Martin ang concern, of course, ang bigger fish si Martin. Siya yung nagsasabi na hindi tama yung ginagawa mo or whatsoever, gano'n. Hindi ako sold na ina-absolve niya si Martin kasi kasama siya dun sa linya, kasama siya dun sa doon sa structure ng mga issues, gano'n. Although, of course, syempre, ang inaano niya dyan, ang talagang tinotodohan niya dyan is si Bongbong Marcos. Ganon. And I think it is because siguro nakaramdam to si Saldi ng first taste of betrayal dito sa Malacanang. Ganon. Malamang baka, anyway, speculation lang naman to. Speculation lang naman. But I don't
think na planong i-absolve ni Saldi si Martin dito. Kasi otherwise, hindi niya nasasabihin yung imbestigahan mo rin si Martin, bibigyan kita ng ebidensya. 'Di ba? Pagkatapos yung sinabi rin niya na si Martin yung nag-assure kay Amina na inaipangako na yon, yung insertion na yon ni Martin. 'Di ba? Ibig ko sabihin, merong mga ginawa si Martin na indicative na meron rin siyang authority doon sa mga major decisions na nangyari doon sa insertion. Ganon. So I don't think na parang inabsolve niya talaga dyan si Martin 100%. Which is sad for Saldico. Kasi sa part ni Saldico, ibig sabihin nun, mukha talagang all alone tong mama. Ganon. Mukha all alone siya talaga. Ganon. Ayan. Sas, you wanted to say something? Ako, kasi yung mga hawak kasing mga pahayagan ng mga Romualdez, si BBM ang dinidiin. So feeling ko, baka nag-usap na rin itong si Saldico at si Martin. Baka kasi ang feeling ko kasi, ang situation ngayon ng mga kleptomaniac, all for himself na. Hindi na sila 3 musketeers. Itong si Saldico, si BBM at si Martin, hindi na sila 3 musketeers. Katulad noong happy-happy pa lahat. Ngayon, kailangan magmukhang hero si BBM. So, kailangan pati pinsa niya ilaglag. Kaya nga, di ba, may mga sila na, ay, pwedeng kasuhan si Martin, pero pwedeng gross negligence kasi siya yung nag-appoint kay Saldico. Parang, ang weird naman ng mga kaso nito. pero, ang gusto nila ipahiwatig, kailangan kasuhan nyo kahit yung pinsan. Kahit gross negligence man lang. Para lang may maipakita mo. Pero ididiin talagang bonggang-bongga si Saldico. Kasi si Saldico ang weakest link. Ngayon siguro, si Martin, parang, wait, ano na tayo ha? Kanya-kanya na tayo. Kanya-kanyang diskarte na ha? Kaya feeling ko, nag-usap ito si Saldico at si Martin. At sinabi ni Martin, laglag mo na. Paano ka, boss? Paano ka? Kailangan makasama ka. Hindi ko hinint ang story kung hindi ka kasama. O sige, isama mo na ako, pero kailangan ang magmukha is, we're both just following orders. So, kaya nung inilabas niya yan, girl, kung wala yung approval kay Tambi, hindi ganyan na magiging angket ng mga pahayagang hawak ni Martin. Biglang pak, ay lahat sila, pak, ay, lahat pa. So ngayon, talagang ang nangyari ngayon siguro, nag-isip-isip na silang lahat, ay nako, we are on our own. BBM is meron siyang sariling discard na hindi natin alam. Lahat na tayo. So nilaglag na nila tayo, ilaglag na rin natin sila. Para lahat, para walang magbabago sa pamilyang ito. Walang maliligtas sa pamilyang ito. Ayan. Well, oo. Tingin ko, si Saldi, I'm pretty sure in-inform niya si Martina, oy, magsasalita na ako or something like that. Ganon. Madadali ba ako dyan? Well, babalatan ko si BBM ng bonggang-bongga, ganyan, yung mga ganon. Tatamaan ko din, pero basta magsasalita na ako, ganyan. Alam mo yan, yung could be that. Ganyan. Kasi ang labas ng mga sinasabi niya ang labas ng sinasabi ni Saldico is parang ang role ni Martin, taga-confirm lang na inutos si BBM. Parang, inutos ba talaga? Tatawag siya kay Martin, hindi ko confirm ni Martin. Tapos ibabalita niya kay Martin, okay na. Ganun yung role ni Martin. Parang si Amin na lang yung role ni Martin. So parang medyo talagang parang parang nag-utos lang. Parang masyadong magaan, no? Pero Mami Laika, take note ha. Kasi si Saldico, ang sinasabi niya, wala siyang natanggap na pera kahit magkano eh. Walang napunta sa kanya. Wala naniniwala, may porsyento. Diba? So, pero ibig ko sabihin, may propensity rin talaga to si Saldico na i-downplay yung kasalanan niya. Diba? Oo. Parang imposible kung may porsyento si BBM, 25%, tapos ikaw yung nagtrabaho, walang porsyento si Martin, saka wala kang porsyento. Ano yun? Pinag-ulan ko mo kami Saldi, ha? Ikaw gagawa ng lahat? Tapos syempre, contractor ka. Diba? Hindi ba pwede walang matulungan sa'yo? Oo, tapos nabanggit mo pa yung pangalang Amena, nabanggit mo pa si Bersamin, nabanggit mo pa yung Jojo Dizon. Imposibleng... Pero feeling niya. Okay lang kayo dyan at walang natanggap. Meron yung delivery fee. Pero feeling ko kasi ang pinakamalaking hugot ng corruption dyan is yung mga i-assign ng mga DPWH projects sa kumpanyang pag-aari ni Saldico. Oo.
Doon ang kanyang pinakahugot. Oo. Kumbaga walang default percentage sa kanya kasi sa kanya mapupunta yung project eh. So yung kikitain ni Saldico, kailangan niyang paghirapan. Wala siyang percentage. Eh syempre, hindi ka naman presidente ng Pilipinas. Syempre, presidente ka ng Pilipinas, meron kang nakaalat na percentage. At ito nga allegedly kay Bongbong ay 25%. Ayun, 25% ng project. Ayun. Which is by the way, ang sinasabi ng ating mga friends in the industry ay binibigay even prior pa masimulan yung budget, even prior pa ma-release yung budget, pinapauna na bayad na yun ng mga kontraktor. Ganun. Ayun. Sa ibang illegal business kumikita si Saldi, kailangan niya gawin yung utos para bigyan siya ng favor in return. Yeah. Ayun na nga. So yun. Ano na tayo? Move forward na tayo. Ano sa tingin mo yung mga susunod na kabanata? Feeling ko marami pang kakanta. After ni Saldi, ano? Kasi si Saldi na yung parang pinakabongga eh. Mm-hmm. So, I think marami pang kakanta. Kasi endgame na eh. And always remember, the downfall of the father started nung may pinakulong na kalaban. At kailan siya nag-snowball? Nung nawala si Enrile sa pader niya. Mm. So, history rhymes. Pinakulong mo yung kalaban mo, tapos biglang nawala si Enrile. Mas mabilis nga lang yung progression ngayon. Mm-hmm. Mm-hmm. So, nawala si Enrile. Kasi tategi na.